Magandang araw po sa lahat. Ako si Brother Jason John Domingo, So, ito po ang aming palatuntunan. Ang sinasabi po namin na tayo na po dito sa ating new commandment ni Jesus. Kasi po, unang-una sabi niya na pagdating ni John, lahat good news na, good news. Good news. Kaya pag sinabi ni Jesus Christ na good news, talagang good. Ulitin po namin ang diferensya po noon. Para doon po sa hindi pa nakakaalam, yung Old Commandment, ang nagsabi ay isang tao. Si Moses, propeta, pero tao pa rin, na sinabi niya, mahalin ang Diyos. Yun po namang commandment ni Jesus Christ, ang nagsabi si Jesus, Diyos, na sabi niya, mahalin ang tao. Ang aming pag-uusapan na ngayon, na medyo matatagalan tayo, kasi yun po ang nasa puso ng lahat ng tao. It will be the end of evil. sa totoo lang, it will be very difficult for us to see God as He is. Kasi lahat ng nilikha niya, pag samasamahin pa, kasama na yung universe, napakalaki niya. He is immense. At saka yung beauty niya is such that napakaliwanag. Yung capacity natin to really understand or even to perceive yung makita ang Diyos as He is. Without yung mercy niya o pag-aalala niya sa atin na pagka makita natin siya, sabi nga ni Moses, wala nakakita sa Diyos. Pag nakita mo ang Diyos, mamamatay ka sa oras na mangyari. Kaya ginawa ng Diyos na para makita natin siya sa ating kapwa. At kung mamahalin ang Diyos, mararanasan yung pagmamahal natin doon sa ating kapwa. Sabi nga ni Jesus Christ, paano masasabi na mahal mo ang Diyos na hindi mo naman nakikita? Samantala yung mga tao nasa paligid mo, nakikita mo, hindi mo minamahal. Blessed are those who are pure in heart, for they shall see God. Kung dalisay ang puso mo, nakikita sa iyo ang Diyos. Kaya may salita doon sa Ten Commandments, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Yung word na vain doon, baka ginagamit mo lang yung pangalan ng Diyos para magyabang ka o makinabang ka. Hindi, pag tayo nagmahal, tsaka minimension natin ang pangalan ng Diyos, hindi para magyabang tayo, kundi para makinabang yung taong dapat na mahalin natin. Hindi magpapadaig ang Diyos sa ating gagawing kabutihan. He is a generous, magnanimous God. Meron din magandang ibig sabihin nung do not take the name of the Lord. Ibig sabihin nung pag sinabi niya mangyayari. Huwag mong pagdudahan. Nakakatakot yung tayong mga tao magsasalita ng kahit ano, lalo na walang kapararakan. Kasi tayo lang ang nilikha ng Diyos, nakatulad niya, kawangis niya. Ni Anghel wala itong power na to, na pagka binigkas niya, magkakatotoo. Ang Diyos pagka nagbigkas siya, laging kabutihan eh. Pero tayong tao, pwede tayong magbigkas na pawang kabutihan at pwede naman tayong magbigkas na pawang sumpa. Kaya sabi ni Jesus doon sa Bible, sabi, di wag kayong magsasabi sa tao, sa kapwa nyo na raka, minamaliit mo, gago, tanga, inutil ka. Kasi pagbabayaran natin yan. Ito yung mga bagay na nais mong ibahagi na kulang ang salita natin na para mai-communicate, maipahatid doon sa nakikinig, nanonood, kausap natin yung pagmamahal ng Diyos. Mahal na mahal tayo talaga ng Diyos. Nilikha nga niya tayo para mahalin lang eh. Ano pa bang pinakamalaking regalo ang bibigay sa atin kaysa doon sa maging tulad niya? Sabi, tulad natin, kawangis natin. Kaya like father, like son. Kaya yun nga palang sabi ni Jesus Christ, walang middle ground eh, either you or me. Yes. Pag hindi ka kumikibo, hindi tayo magkasama. Oh. Kailangan, kung anong ginagawa ko, gagawin mo rin. Kaya yung pag-preach natin ng namamahal ng kanyang new commandment, kailangan i-preach natin. At sabi naman niya, the reward is great. Saka sa mga ating mga kapatid, talaga pong dito lang sa, sabi nga natin, paggamit lang ng pangalan ni Jesus Christ, malaking bagay na dito sa mundo. Pag ginamit mo ang pangalan ng isang tao, may influensya at yung tao handang tumulong sa iyo. Papayagan ka, hindi ba yung topic natin last time Lord, sabi niya gano'n meron kaming nakitang gumagamit ng pangalan mo. Kaya ano siya, pag ginamit yan ang pangalan ko, hindi kilala yun Nakakagawa siya ng miracle. Dahil sa paggamit ng pangalan niya, hindi siya kilala. Pero okay lang, sabi ni Jesus. Kakampi natin yan. To si magkapatid dyan, si John at saka si James, Santiago at saka si San Juan. Magkapatid na anak ni Zebedeo.
na pabigla-bigla. Parang kidlat eh. Kaya hindi tayo pwede magpabigla-bigla. Kaya iniisip natin yung ating mga bibitawang salita. Meron ako isang mga natutunan sa tatay ko nung araw eh. Sabi niya, anak, huwag kang magdi-decide kung ikaw ay very emotional. Galit na galit ka o masayang masaya ka. Kadalasan pagka meron kang ginawang desisyon na yon, chances are mali yun. Kaya tayo pag galit na galit, nakakapagbitaw tayo ng mga salita na pagsisisihan natin eh. Hindi mo na mahigop eh. Ang tawag doon, emotionally compromised. Compromise ka na, di ba? Emotionally compromised. Okay, masayang-masaya ka dahil nanalo kayo nung girlfriend mo sa dance, pinakasalan mo na agad. So yan yun. Kasi ang gusto ng Diyos lagi, pag minahal natin siya, lubos sa kalooban natin. Pinag-aralan natin, hindi tayo nabigla. Alam natin yung ating gagawin. Alam natin yung hamon sa atin. All are tinatawag ng Diyos, pero hindi lahat tutugon. Ito yung autonomy natin, free will natin na tanggapin ng Diyos eh. Kasi Jesus, pangalan niya, tagapagligtas. Yung Kristo, ibig sabihin, napiling tagapagligtas. Kaya, Kristo Jesus. Napiling tagapagligtas. At yun ang pangalan niya ni Jesus. Siya ay Diyos. Sabi ng Ama, walang ibang pangalan na tatawagin kundi yung pangalan na yan. Napakabisang pangalan niya. Yan ang iniwan sa atin. Tayo mga Kristiyano lalo na dahil sa atin pinadaan yan. Dahil nung tinanggihan ng Hudyo yan, pinagpatuloy nung mga napaniwala nila San Pedro na mga Hentil. Tayo yung Gentile Christian eh. Lalo na ngayon, nagkaroon na ng pagbabalik loob. Yung mga Hudyo nabubuo na ngayon. Malapit nang maniwala yung karamihan dyan kay Jesus. At napapanahon na ngayon. Nagawa na ng mga Kristyanismo, ng Kristiyano ngayon, na ma-deliver ang mundo, yung salita ni Jesus, yung mga pinagbilin dito na ipangalap niyo yan. Sabi gano'n sa Mateo. Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. This command of Jesus is for us all. Padala na daw yung good news. Ito yung good news eh. Kaya isa kami doon sa tumutugon. Mas mahalaga doon kaysa sa pagpa-preach niyan, is yung pagpapatupad sa buhay mo niyan. Kaya kami, pagka meron kami nakikita na mga taong para bang nahihirapan dito sa mundo, sa mga problema rito, yan yung tinatawag natin aching, di ba? Ang ginagawa namin, we start to reach. So, start reaching. Tulungan mo muna. Pagkatapos mo matulungan, start preaching. Kasi tatanungin, ba't kayo matulungin? Samantala iba hindi tumutulong. Isa pang pagkakaiba na ng Ten Commandments at saka yung New Commandments. Ang sabi ni Moses, na pangalan ni tinanong niya, I am, who am. Siguro nung magdadasal ang mga Hudyo, pag magdadasal sila sa kanilang Diyos na mga, I am who am, bigyan mo naman kami. Pero si Jesus Christ, sabi niya, Tatay, Aba, Ama. Aba. Tatay natin yan. Malaking diferensya yun, di ba? Kaya talagang si Jesus Christ, na Diyos na sinabi niya, mamahalin natin ang Diyos sa ating kapwa. Yung sabi niya gano'n, yung Diyos na mamahalin natin, ay tatay natin talaga. Hindi lang tatay, daddy. Daddy. Napakagandang relationship. So, ang aming doktrina is yung pagmamahal ng Diyos sa ating kapwa, direkta. Kasi sabi nga ni Jesus Christ, whatever you do to the least of my brethren, sa mga kapatid ko, ginagawa niyo sa akin. Verily I say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of the least of these, my brethren, ye have done it unto me. Ako yung Philipper 16 po eh. Hindi naman tao ako yun. I am Jesus, Gusto yung whom you are direct persecuting. na. So anong tawag mo, Brother Joe? I am ba o Daddy? Daddy. Ama. Kasi privilege yun eh, para tawagin natin siya by His name eh. It's a privilege eh. Yeah, at saka, pero marapat na.
Oh, Ako marapat lang. sinasabi ni Marapat. Jesus Christ lagi nga, this generation, this generation, this generation. So, we are a different generation now talaga kaysa doon sa mga ibang panahon ng araw. So, we must stick to that. At kailangan iyaho na natin eh. Sa simbahan natin, makikita mo 10 commandments na nakalagay. Di ba? Kaya hindi pa nila na-adapt talaga yung commandment ni Jesus Christ na kitang-kita naman natin na talagang bago. Eh bakit hindi mo sasabihin? Yan, hanggang kay John lang. Yung bagong commandment, pagdating ni John, 2,000 years ago, bagong commandment na pinipre. 2,000 years ago na tayo nasa 4,000 years ago pa sa generation natin. At yun, I am the fulfillment of the law. Yung sinasabi ni Moses na darating na sinasabi na ganito, mangyayari na ganito, ako yun.